Pasensya na, Ginoo, baka nagkakamali lang kayo ng tao. Yan mismo ang mga salitang lumabas sa bibig niya, ang asawa ko. Ang asawa kong 6 na buwan ng patay. Ang boses niya, malamig, parang yelo, mas malamig pa sa sahig ng morgue kung saan dapat siya naroroon. Walang emosyon, walang bakas ng pagkakakilala. Para lang akong isang pulubi na humihingi ng limos sa gitna ng Wilcon Depot. Isang estranghero, isang istorbo. Sa harap ng maraming tao, sa gitna ng abalang pasilyo ng mga ilaw at kable, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pandidiri, isang tingin na nagsasabing, sino ka ba para guluhin ang araw ko? At ako? Ako lang naman si Roberto, ang asawa niya sa loob ng 43 taon, ang lalaking umiyak sa libing niya, ang lalaking halos ikamatay ang pagluluksa sa kanya. Gusto kong sumigaw, gusto kong isigaw ang pangalan niya, Elena. Gusto kong sabihin, walang hiya ka. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka ba dapat nasa hukay? Pero nanigas ang dila ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Dahil ang sampal ng katotohanan ay hindi nanggaling sa kamay niya, kundi sa mga salita niyang puno ng kasinungalingan. At pagkatapos niya akong ipahiya, basta na lang siyang tumalikod. Parang walang nangyari. Naglakad siya palayo, na parang isang reyna na hindi maaaring abalahin. At sa labas ng pinto, naghihintay ang isang lalaki. Isang lalaking hindi ako, mataas, may mga puting buhok na sa kanyang sentido, nakasuot ng polo shirt. Agad siyang inakbayan nito. At si Elena, yung aking Elena, ngumiti. Hindi isang simpleng ngiti, kundi isang ngiting tagumpay, isang ngiti na parabang nagsasabing, panalo ako, talunan ka. Nakita ko ang ngiting yon habang papalapit sila sa isang puting Toyota Fortuner. Isang sasakyan na hindi ko kailanman nakita sa aming garahe. Pinagbuksan siya ng pinto ng lalaki at bago siya pumasok, lumingon siya. Isang mabilis na sulyap diretso sa mga mata ko. Walang pagsisisi, walang takot, tanging ang malamig na pagtatagumpay ng isang taong alam na nakuha niya ang lahat. Ang akala niya tapos na ang lahat. Akala niya, isa lang akong matandang nalilito, isang multo mula sa nakaraan na aksidenteng nagpakita. Akala niya, tapos na ang kwento. Pero habang pinapanood ko ang pag-alis ng sasakyan nila, hindi ako umiyak, hindi ako nag-iskandalo. Ang mga luhang inipon ko sa loob ng 6 na buwan ay biglang natuyo. Ang matinding kalungkutan sa puso ko ay napalitan. Napalitan ng isang bagay na mas matindi, puot, determinasyon. Sa gitna ng lahat ng tao sa entrance ng Wilcon, isang malamig na ngiti lang ang gumuhit sa mga labi ko. Isang ngiti na hindi nila maiintindihan. Isang ngiti na nangangahulugang isa lang. Hindi pa ito tapos. Ngayon pa lang ito magsisimula. Kinuha ko ang aking telepono, hindi para tumawag ng tulong, hindi para magsumbong, kundi para buksan ang kamera. Chill lang? Kalma lang. Dahil ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi isinisigaw. Ito ay maingat na pinaplano. Ako si Roberto Santos, 67 taong gulang, at sa loob ng 43 taon, ibinigay ko ang lahat para kay Elena. 43 taon ng pagtatrabaho, umaga hanggang gabi para itaguyod ang aming mga negosyo. Tiniis ko ang lahat ng pagod para lang maibigay sa kanya ang buhay na nararapat sa kanya. Ako ang naging breadwinner, ako ang naging sandalan. Ako ang nagtiwala ng buong buo. Inakala ko, sabay kaming tatanda. Inakala ko, ang lahat ng sakripisyo ko ay para sa aming kinabukasan. Ang pinagpaguran kong daan-daang milyong piso, inakala kong para sa pamilya namin. Pero mali ako. Lahat pala ay isang malaking dula. Habang minamaneho ko ang luma kong Isuzu D-Max, sinusundan ang kumikinang nilang Fortuner, alam kong may isang bagay na hindi nila alam. Hindi nila alam na ang peklat sa kamay niya mula sa mainit na kawali noong 1995 ay hindi niya maitatago. Hindi nila alam na ang boses niya, kahit gaano pa kalamig, ay musika pa rin sa pandinig ko na hinding-hindi ko malilimutan. Hindi nila alam na ang lalaking iniwan nilang nakatayo at mukhang tanga sa Wilcon Depot ay hindi na ang Robertong kilala nila. Ang akala nila ay naiwan nila ang isang multo. Pero hindi nila alam
na sila ang sinusundan ng isang mangangaso. At ang hawak ko ngayon ay higit pa sa isang litrato. Hawak ko na ang unang piraso ng ebidensya. Hawak ko na ang resibo ng karma na malapit na nilang bayaran. Kayo ba? Naranasan niyo na bang magtiwala ng buong buo para lang malaman na lahat ay isang kasinungalingan? Naranasan niyo na bang maging estranghero sa sarili niyong buhay at pamilya? Kung oo ang sagot ninyo, i-like at i-share niyo ang video na ito. Dahil ang kwentong ito ay para sa ating lahat na minsan nang naloko, nasaktan, pero piniling bumangon at lumaban. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Mula man kayo sa Luzon, Visayas, Mindanao o sa iba't ibang panig ng mundo, gusto kong marinig ang mga kwento ninyo. Dahil sa laban na ito, hindi ako nag-iisa. Magkasama tayo. Samahan ninyo ako at alamin natin kung paano ko sinimulan ang pagbawi sa lahat ng ninakaw nila sa akin. Ang pagmamaneho mula Quezon City papuntang Parañaque ay parang isang panaginip. Isang masamang panaginip. Ang mga kamay ko na kanina lang ay nanginginig sa Wilcon Depot, ngayon ay mahigpit na nakakapit sa manibela ng aking lumang Isuzu D-Max. Bawat pagpihit ng manibela, bawat pagapak sa preno, ay ginagawa ko ng may kakaibang kalinawan na para bang ibang tao ang kumukontrol sa aking katawan. Ang puso ko ay tumitibok, hindi na dahil sa gulat, kundi dahil sa isang malamig na determinasyon na unti-unting gumagapang sa aking buong pagkatao. Hindi na ako ang Robertong nagluluksa. Isa na akong mangangaso at ang aking biktima ay ang multo ng aking asawa na minamaneho ang isang puting Toyota Fortuner. 3 sasakyan ang layo sa unahan ko. Ang daan sa EDSA ay siksikan, gaya ng dati, pero ang trapiko ay hindi ko ininda. Ang bawat bus na humaharurot, ang bawat jeep na sumisingit, ay tila mga anino lang sa isang mundong biglang nawala ng kulay. Ang tanging malinaw sa aking paningin ay ang puting sasakyan sa unahan. Ang sasakyang iyon ang naglalaman ng lahat ng kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa akin sa loob ng 6 na buwan. Dumaan kami sa mga pamilyar na lugar, mga lugar na minsan naming pinasyalan ni Elena. Ang mga mall kung saan kami kumakain tuwing linggo, ang mga parke kung saan namin pinapanood ang aming anak na si Paulo noong bata pa siya. Bawat gusali, bawat kanto ay may dalang alaala. Mga alaala na ngayon ay parang mga tinik na tumutusok sa aking puso. Paano niya nagawa ito? Paano niya nagawang itapo ng 43 taon ng aming pagsasama para sa isang buhay na hindi ko man lang alam na umiiral? Ang sakit ay naroon pa rin, pero natatabunan na ito ng isang nag-aalab na galit. Isang galit na nagbibigay sa akin ng lakas. Matapos ang halos 1 oras na paglalakbay na parang tumagal ng 1 dekada, lumiko ang Fortuner papasok sa isang tahimik na subdivision sa Parañaque. Ang mga bahay dito ay magaganda, pang middle class, may maliliit na hardin at garahe para sa 2 sasakyan. Ito ang uri ng lugar kung saan ang mga kapitbahay ay nagbabatian tuwing umaga, kung saan ang mga bata ay ligtas na naglalaro sa kalye. Isang perpektong lugar para magtago sa paningin ng lahat. Dahan-dahan kong minaneho ang aking sasakyan, nilampasan ang bahay na pinasukan nila at umikot sa kabilang kanto. Ipinark ko ang D-Max sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Sapat ang layo para hindi mapansin, pero sapat ang lapit para makita ang lahat. Ang bahay ay isang beige na bungalow, simple lang, walang anumang katangi-tangi. Normal. Masyadong normal, at iyon ang nakakatakot. Mula sa aking sasakyan, kitang-kita ko sila. Bumaba si Elena mula sa pinto ng pasahero, pit-pit ang mga supot mula sa Wilcon Depot. Sumunod ang lalaki, si Miguel Reyes pala ang pangalan niya, na kumuha pa ng ibang gamit mula sa likuran ng sasakyan. Ang kanilang mga kilos ay sabay na sabay, magaan at puno ng pagkasanay. Para silang isang mag-asawang matagal nang nagsasama, komportable sa isa't isa. Ang bawat galaw nila ay isang sampal sa aking mukha. Isang patunay ng lahat ng taon na ako ay naging isang tanga. At habang pinapanood ko sila, biglang bumukas ang pinto ng bahay.
Lumabas ang 2 bata, isang lalaki at isang babae, siguro mga 8 at 10 taong gulang. Lolo, lolo, sigaw nila habang tumatakbo papalapit kay Miguel. Lolo. Ang salitang iyon ay parang isang punyal na bumaon ng malalim sa aking dibdib. Niyakap ni Miguel ang batang babae habang ginulo naman ni Elena, ng aking Elena, ang buhok ng batang lalaki. Isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya, isang pamilyang ninakaw. Naupo lang ako doon. Ang init sa loob ng sasakyan ay halos hindi ko na maramdaman. Kinuha ko ang aking telepono at nagsimulang kumuha ng litrato, ang bahay, ang puting Fortuner, ang plaka nito, ang lahat ng ebidensya ng kanyang bagong buhay. Isinulat ko ang plaka sa isang maliit na kwaderno na palagi kong dala. Lumipas ang mga oras. Ang araw ay unti-unti nang lumubog, nag-iiwan ng kulay kahel, nagguhit sa kalangitan. Nakikita ko ang mga anino nila sa loob ng bahay. Pumukas ang ilaw sa kusina. Dumaan si Elena sa bintana, kumukumpas habang may kausap. Si Miguel na nakaupo sa hapagkainan, ang mga bata na nagtatakbuhan. 6:30 ng gabi, umupo sila para maghapunan. Mula sa bintana ng kanilang dining room, kitang-kita ko ang eksena. Si Elena naghahain ng pagkain. Si Miguel nagsasabi ng isang bagay na nagpatawa sa lahat. Normal. Masaya. Lahat ng bagay na minsan ay sa akin. Lahat ng bagay na ipinagkait niya sa akin nang magpasya siyang mamatay. Hindi ako umalis hanggang sa mamatay ang lahat ng ilaw sa bahay, hanggang sa maging madilim na ang huling silid. Halos hating gabi na, 12 oras. 12 oras akong nagmasid sa buhay na binuo ng asawa ko nang wala ako. Pinaandar ko ang makina at ang tunog nito ay parang isang dagundong sa katahimikan ng gabi. Habang nagmamaneho ako pauwi sa Ayala Alabang, sa aming malaki at madilim na bahay, isang tanong ang paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Isang tanong na magpapabago sa lahat. Kung buhay si Elena, sino ang inilibing ko? Ang pag-uwi sa bahay na iyon ay parang pagpasok sa isang puntod. Ang bahay sa Ayala Alabang na minsan ay puno ng buhay at tawanan, ngayon ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Bawat sulok ay may alaala ni Elena, pero ngayon, ang mga alaalang iyon ay hindi na nagdudulot ng kapanatagan, kundi ng isang mapait na panlilinlang. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit kong pinagtagpi-tagpi ang mga pangyayari sa aking isipan. Ang pagkikita sa Wilconde po, ang bahay sa Parañaque, ang masayang pamilya, at ang tanong na bumabagabag sa akin, sino ang nasa kabaong? At doon, sa gitna ng kadiliman ng aming silid, isang imahe ang biglang luminaw sa aking isipan, ang araw ng libing. Ang mukha ng aking anak na si Paulo, seryoso at puno ng pag-aalala, ang kanyang mga salita. Dad, it's better if we don't open it. Mas mabuti raw na huwag na naming buksan ang kabaong. The accident was bad. You don't want to remember her that way. Trust me. Magtiwala raw ako sa kanya. At ako, sa gitna ng aking matinding pagluluksa, ay nagtiwala. Nagtiwala ako ng buong puso sa aking kaisa-isang anak, si Paulo. Siya ang unang tinawagan ng ospital. Siya ang nagsabing nakilala niya ang bangkay. Siya ang nag-asikaso ng lahat. Ang funeral parlor, ang death certificate, ang lahat ng papeles. Inakala ko, ginagawa niya iyon para maging malakas para sa akin. Inakala ko, pinoprotektahan niya ako mula sa karagdagang sakit. Pero ngayon, naiintindihan ko na, hindi niya ako pinoprotektahan. Pinoprotektahan niya ang isang kasinungalingan, isang napakalaking kasinungalingan sa pagsikat ng araw kasabay ng pagliwanag ng kalangitan ay ang pagliwanag din ng katotohanan sa aking isipan. Ang aking anak, alam niya ang lahat. 6:00 ng umaga, kinuha ko ang telepono at tinawagan siya. Pagkatapos ng ilang ring, sumagot siya, ang boses niya ay garalgal pa dahil sa antok. Dad, what's wrong? Tanong niya. Ang boses ko ay kalmado ngunit matigas. Pumunta ka dito, ngayon na, sabi ko, at ibinaba ko ang telepono bago pa siya makasagot. Habang hinihintay ko siya, inimprenta ko ang mga litratong kinuha ko kagabi. Inilatag ko ang mga ito sa aming mesa sa kusina, isa-isa, ang bahay sa Parañaque,
ang plaka ng Fortuner at ang pinakamasakit sa lahat, ang litrato ni Elena. Masayang kasama ang ibang pamilya. Bawat litrato ay isang piraso ng ebidensya. Bawat litrato ay isang patalim. Makalipas ang 20 minuto, narinig ko ang katok sa pinto. Hindi ako tumayo. "Bukas yan!" sigaw ko. Pumasok si Paulo, mukhang nag-aalala at gulong-gulo. Nakita niya ako na nakaupo sa mesa. Nakita niya ang mga litrato. At sa isang iglap, nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. "Umupo ka," sabi ko, ang boses ko ay walang emosyon. Naupo siya, ang mga mata niya ay nakatitig sa mga litrato. "Dad, I can explain." Nagsimula siya, pinutol ko siya. "Huwag kang magpaliwanag, sabihin mo sa akin ang totoo, lahat." Nanginginig ang kamay niya habang dinampot ang litrato ni Elena. Ibinalik niya ito sa mesa, dahan-dahan, at doon sa ilalim ng bigat ng mga ebidensyang hindi niya maitatanggi, nagsimula siyang magsalita. At gumuho ang mundo ko sa pangalawang pagkakataon. Umamin siya, lahat-lahat. Nalaman daw niya 3 taon na ang nakalipas nang mapansin niya ang doble-dobleng gastos sa credit card. Hinarap niya ang kanyang ina at umamin ito. Mayroon itong ibang buhay sa loob ng 20 taon. Gusto na raw nitong umalis pero ayaw nitong hatiin ang aming mga ari-arian sa isang diborsyo. Ang aming mga negosyo na akala ko ay matatag ay may utang na pala na halos 50 milyong piso. Kung maghihiwalay kami at hahatiin ang lahat, wala raw may iwan sa kanila. Kaya binuo nila ang plano, ang napakagaling na plano. "So you helped her fake her death," sabi ko. Ang bawat salita ay parang lason na lumalabas sa aking bibig. Tumango siya, hindi makatingin sa akin. Mayroon daw silang nahanap na isang babaeng palaboy, si Maria Cruz, na may terminal cancer. Binigyan daw nila ng 3 milyong piso ang pamangkin nito. Nag-check-in si Maria Cruz sa ospital gamit ang pangalan at mga peking dokumento ni Elena. Makalipas ang 3 araw, namatay ito. "Bumili kayo ng bangkay," sabi ko. Ang mga palad ko ay nakadiin na sa mesa. "Pinaglibing mo sa akin ng isang estranghero. Ang mga pirma sa mga dokumento para sa pagbebenta ng aming mga ari-arian, siya ang pumirma. Pinalsipikan niya ang pirma ko. Ang perang ninakaw nila, 130 milyong piso mula sa aming mga bank account at 240 milyong piso mula sa pagbebenta ng 2 naming negosyo. Halos 400 milyong piso, lahat ng pinaghirapan ko sa buong buhay ko, nawala. At ang ibinibigay niya sa akin buwan-buwan, ang 120,000 piso, akala niya ay sapat na. Akala niya. Tumayo ako. Ang tunog ng pag-urong ng silya ay parang isang sigaw sa katahimikan ng kusina. "Umalis ka," sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig na sa galit. "Umalis ka sa bahay ko. Hindi na kita anak. Ang anak ko namatay kasama ng nanay niya. Layas!" Umiiyak siyang umalis. At ako, naiwang nakatayo sa gitna ng mga guho ng aking buhay. Pagkaalis ni Paulo, ang bahay ay naging mas tahimik kaysa dati. Ang katahimikan ay hindi na mapayapa. Ito ay mabigat, puno ng pagtataksil at nakakabingi. Sa loob ng 3 araw, hindi ako lumabas ng bahay. Hindi ko sinasagot ang mga tawag sa telepono. Hindi ako kumakain. Naupo lang ako sa dilim sa paborito kong silya sa sala at tinititigan ang mga larawan namin ni Elena na nakasabit sa pader. 43 taon ng buhay namin nakapaloob sa mga kwadradong frame. Ang aming kasal, ang binyag ni Paulo, ang aming mga anibersaryo. Dati, ang mga litratong ito ay nagdudulot sa akin ng saya at kapanatagan. Ngayon, ang bawat ngiti ni Elena sa mga litrato ay parang isang pang-iinsulto. Ang bawat masayang alaala ay nabahiran na ng lason ng kanyang panloloko. Ang matinding kalungkutan na naramdaman ko sa kanyang pagkamatay ay bumalik. Ngunit ngayon, kasama na nito ang isang nakapapasong galit. Galit sa kanya, galit sa anak ko, at galit sa sarili ko dahil sa naging napakatanga ko. Paano ko hindi nakita? Paano ko hindi naramdaman sa loob ng 20 taon? Ang mga tanong na iyon ay parang mga bubuyog na umiikot sa aking isipan, walang tigil, walang sagot. Sa loob ng 3 araw na iyon, nilunod ko ang aking sarili sa pighati at galit. Nag-isip ako,
Hahayaan ko na lang ba silang magtagumpay sa kanilang plano? Hahayaan ko na lang ba na ako ang magdusa habang sila ay masayang namumuhay gamit ang perang ninakaw nila sa akin? Hahayaan ko na lang ba na ang pangalan kong Roberto Santos ay mamatay na isang talunan at isang matandang ulyanin na naloko ng sariling pamilya? Hindi maaari. Sa ikaapat na araw, habang pinagmamasdan ko ang pagsikat ng araw mula sa bintana, isang bagay ang nagbago sa loob ko. Ang apoy ng galit ay hindi namatay. Sa halip, ito ay naging isang focus, isang layunin. Ang pagluluksa ay tapos na. Panahon na para lumaban. Kinuha ko ang aking telepono. Ang mga kamay ko ay hindi na nanginginig. Nag-type ako sa search bar, Private Investigator Manila. Maraming lumabas na resulta, mga magagarang website na may mga pangakong mahahanap ang katotohanan. Pero hindi iyon ang hinahanap ko. Nag-scroll ako pababa hanggang sa may nakita akong isang simpleng ad sa isang online directory. Walang magagarang litrato, walang mga kumikinang na salita, tanging mga salita lang na bumaon sa aking isipan. Leo Martinez Investigations. 30 taon sa PNP, diskreto, epektibo. Iyon ang kailangan ko. Hindi isang ahensya na puro salita, kundi isang tao na may karanasan. Isang taong sanay sa dumi at kasinungalingan ng mundo. Tinawagan ko ang numero, isang magaspang na boses ang sumagot. Martinez, sabi niya, walang paligoy-ligoy. Kailangan ko ng tulong, sabi ko. Ang sagot niya ay simple at direkta. Lahat sila, pumunta ka dito. Ibinigay niya ang address sa downtown Manila at ibinabanan niya ang tawag. Ang pagmamaneho papunta sa opisina ni Leo ay parang paglalakbay sa ibang mundo. Mula sa malawak at malinis na mga kalsada ng Ayala Alabang, napunta ako sa masisikip at magugulong kalye ng Maynila. Ang opisina niya ay nasa ikalawang palapag ng isang lumang gusali. Maliit, magulo at amoy lumang kape at sigarilyo. Ang mga folder at papeles ay nakatambak sa kanyang mesa na para bang sasabog na anumang oras. Sa likod ng mesang iyon ay nakaupo si Leo Martinez, isang lalaking nasa mga 60 anyos, kalbo at nakatingin sa akin sa ibabaw ng kanyang reading glasses. Ang kanyang itsura ay hindi nakakatakot, pero mayroon siyang aura ng isang taong nakakita na ng lahat. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, tanong niya. Umupo ako sa silyang nasa harap niya, huminga ako ng malalim at ikinuwento ko ang lahat. Mula sa araw ng pagkamatay ni Elena sa 6 na buwan kong pagluluksa hanggang sa nakita ko siya sa Wilcon Depot. Ikinuwento ko ang bahay sa Parañaque, ang lalaki, ang mga bata at ang masakit na pag-amin ng aking anak na si Paulo. Habang nagsasalita ako, si Leo ay tahimik lang na nakikinig. Paminsan-minsan ay tumatango at nagsusulat sa isang maliit na notepad. Hindi niya ako pinutol. Hindi niya ako hinusgahan. Hinayaan niya lang akong ilabas ang lahat ng bigat na pasan-pasan ko. Nang matapos ako, sumipol siya ng mahina. Inalis niya ang kanyang salamin at ipinatong sa mesa. Tinitigan niya ako. Senyor Santos, sabi niya, sa 30 taon ko sa trabahong ito, marami na akong nakitang klase ng paluloko. Mga asawang may kabit, mga business partner na nagtataguan. Pero itong sayo, iba ito. Ang kanyang mga salita, sa halip na takutin ako, ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapanatagan. Kinumpirma niya na hindi ako nababaliw. Totoo ang lahat ng ito. Matutulungan mo ba ako? Tanong ko. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Kaya kong ilibing siya sa totoong paraan, sabi niya. Kakailanganin ko ng 300,000 piso bilang retainer at isa pang 300,000 kapag naibigay ko na sa iyo ang kumpletong report. Hindi ako nagdalawang isip. Kinuha ko ang aking checkbook at sumulat ng tseke. Ito ang unang konkretong hakbang na ginawa ko para sa aking sarili. Isang pamumuhunan para sa hustisya. Gaano katagal? Tanong ko. Bigyan mo ako ng 1 linggo, sagot niya. Ang 1 linggong iyon ay ang pinakamahabang linggo sa aking buhay. Bumalik ako sa trabaho sa aming warehouse, sinusubukang ibaling ang aking atensyon sa mga plano at mga materyales. Pero ang isip ko ay wala roon. Ang isip ko ay nasa Parañaque.
Ang isip ko ay nasa opisina ni Leo Martinez naghihintay. Bawat tunog ng telepono ay nagpapatayo ng aking mga balahibo. Sa ikawalong araw, sa wakas, tumawag si Leo. Ang boses niya ay pareho pa rin, direkta at walang emosyon, pero ang mga salita niya ay nagpatigil sa aking mundo. Nasa akin na ang lahat. Pumunta ka dito. Ang pagbabalik ko sa opisina ni Leo ay ibang-iba na sa unang punta ko. Kung noon ay puno ako ng pagkalito at pighati, ngayon ay puno ako ng kaba at pag-asa. Pag-asa na sa wakas ay makukuha ko na ang lahat ng kasagutan. Pagpasok ko, nakaupo na si Leo sa kanyang silya, naghihintay. Sa ibabaw ng kanyang mesa, sa gitna ng mga nagkalat na papeles, ay may isang makapal na folder. Iyon lang ang nakayos sa kanyang mesa. Iyon ang sentro ng aking atensyon. Umupo ka, Roberto, sabi niya, at sa unang pagkakataon, tinawag niya ako sa aking pangalan. Inilapag niya ang folder sa harap ko. Ang bigat nito sa aking mga kamay ay parang bigat ng katotohanan na malapit ko nang malaman. Dahan-dahan ko itong binuksan. Ang unang bumungad sa akin ay mga litrato. Mga litratong kuha mula sa malayo pero malinaw na malinaw. Si Elena at ang lalaki, si Miguel Reyes. Nagkakape sa isang coffee shop, namimili ng groceries sa supermarket, naglalakad sa parke magkahawak kamay. Mga normal na eksena sa buhay ng isang normal na mag-asawa. Pero para sa akin, bawat litrato ay isang patunay ng kanilang kasinungalingan. Bawat ngiti ni Elena sa mga litratong iyon ay isang insulto sa 43 taon na ibinigay ko sa kanya. Miguel Reyes, sabi ni Leo, na parabang nababasa niya ang aking isipan. 52 taong gulang, isang retiradong insurance agent, 20 taon na silang magkasama. Ang mga batang nakita mo, mga apo niya sa unang asawa, 20 taon, kalahati ng aming pagsasama. Habang ako ay nagtatrabaho para sa aming kinabukasan, siya ay mayroon ng ibang kinabukasan na binuo kasama ng ibang lalaki. Sunod sa folder ay ang mga bank statement. 3 magkakaibang account sa ilalim ng mga peking pangalan, Elena Santos, Sarah Mitchell at Sarah Carson. At ang mga numero ang nagpatigil sa aking paghinga. Nakalista doon ang bawat transaksyon, ang bawat paglipat ng pera. Ang 130 milyong piso mula sa aming mga personal na account, ang 200 at 40 milyong piso mula sa pagbebenta ng aming mga negosyo. Lahat nandoon, itim sa puti, ang resibo ng kanilang krimen. 2 pekeng pagkakakilanlan ang nakumpirma natin, sabi ni Leo. Posibleng may iba pa? At ang huli sa mga papeles na iyon, ang pinakamasakit sa lahat, ang phone records. Isang listahan ng mga tawag sa pagitan ng numero ng aking anak na si Paulo at ng isang numerong nakarehistro sa pangalang Sarah Carson. Bago, habang at pagkatapos ng peking kamatayan ni Elena, 207 tawag. 207 beses na pinagtaksilan ako ng sarili kong anak. Bawat numero sa listahan ay parang isang sampal sa aking mukha, isang paalala na ang taong pinalaki ko at minahal ng higit sa lahat ay ang mismong tumulong sa pagsira ng aking buhay. Napapikit ako, ang sakit ay halos hindi ko na makayanan. Pero may isa pa, Roberto, sabi ni Leo, at ang boses niya ay biglang bumaba, naging mas seryoso. May hinukay ako tungkol sa nakaraan ng asawa mo. Bago ka pa man dumating sa buhay niya? Tumingin ako sa kanya, naguguluhan. May inilabas siyang isang lumang dokumento mula sa ilalim ng folder. Isang marriage certificate. Bago ka, mayroon siyang unang asawa, si Ricardo Aguilar. Ikinasal sila noong 1976, Ricardo Aguilar. Hindi ko kailanman narinig ang pangalang iyon. Palaging sinasabi ni Elena na ako ang kanyang una at huli. Ano ang nangyari sa kanya, tanong ko. Sumagot si Leo, namatay siya noong 1980. Isang car accident. Nag-iisa lang siyang sakay ng kotse at ang asawa mo si Elena. Siya lang ang nag-iisang saksi sa aksidente. Huminto si Leo, tinitignan ang reaksyon ko. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nakakuha si Elena ng life insurance na nagkakahalaga ng $300,000 noon na kung i-compute sa pera natin ngayon ay katumbas ng humigit kumulang 17 milyong piso.
Biglang nanlamig ang buong silid. Ang mga balahibo sa aking braso ay nagsitayuan. Ang kwento ni Paulo tungkol sa takot niya nang malaman ang tungkol sa unang asawa ng kanyang ina ay biglang nagkaroon ng bigat, isang pattern, isang nakakatakot na pattern. Ang asawa ko, hindi lang siya isang magnanakaw, posible siyang isang mamamatay tao. Ang bigat ng folder sa aking mga kamay ay parang bigat ng buong mundo. Hindi na ito tungkol sa pera lang, tungkol na ito sa buhay at kamatayan. Ano ang gagawin ko? Tanong ko kay Leo. Ang boses ko ay halos isang pabulong na lang. Tumingin siya sa akin ng diretso sa mata. Ngayon, kailangan mo ng isang magaling na abogado, sabi niya. Kilala ko ang pinakamagaling sa larangan ng criminal fraud, si Attorney Katrina De Leon. Gusto mong tawagan ko siya para sa'yo? Tumango lang ako, hindi makapagsalita. Ang opisina ni Attorney De Leon sa Makati ay malayong-malayo sa magulong opisina ni Leo. Malinis, moderno, at profesional. Si Attorney De Leon mismo ay isang babaeng may matatag na presensya. Ang kanyang pakikipagkamay ay mahigpit at ang kanyang mga mata ay matalas. Ikinuwento sa kanya ni Leo ang buod ng aking kaso. Tumingin siya sa akin. Senyor Santos, isang napakabigat na sitwasyon ang kinakaharap ninyo, sabi niya. Matutulungan niyo ba ako? Tanong ko. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng kumpiyansa. Hindi lang kita matutulungan, sabi niya. Kaya kong wasakin sila. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Pag-asa. Pero, dagdag niya, kailangan natin ng isang huling matibay na ebidensya. Ang report ni Leo ay napakaganda. Pero para sigurado, kailangan natin ng pag-amin ng anak mo na naka-record. Tumingin siya sa akin. Kaya mo bang gawin yon, Senyor Santos? Kaya mo bang harapin siya ulit at paaminin para sa tape recorder? Inisip ko ang mukha ni Paulo, ang aking anak, ang aking traidor. Tumango ako. Oo, sabi ko. Ang boses ko ay buo na at determinado. Kaya kong gawin na yan. Narito ang detalyadong pagsasalaysay ng kwento na muling isinulat at inayos para sa audio AI, text-to-speech. Sinunod ko ang iyong mga tagubilin, wikang Filipino na natural at madaling pakinggan, walang format ng script, iniiwasan ang mga bawal na bantas, at may tamang ritmo para sa pakikinig. Ang bawat kabanata ay pinalalim upang maipadama ang bigat ng emosyon at ang kultura ng pamilyang Pilipino. Mabigat ang bawat hakbang ko habang tinatahak ang pasilyo papunta sa opisina ni Attorney Katrina De Leon. Ang bawat tapak ng sapatos ko sa makintab na sahig ay parang umaalingaw-ngaw sa aking dibdib. Dala ko ang isang brown envelope. Sa loob nito ay ang mga ebidensyang nakalap ko, ang mga bank records, ang mga peking dokumento, ang katotohanang matagal itinago sa akin. Pero alam ko, kulang pa ito. Sa batas ng tao, hindi sapat ang alam mo lang ang totoo. Kailangan mo itong patunayan. Sinalubong ako ni Attorney Katrina. Isa siyang batikang abogado na kilala sa paghawak ng mga kasong may kinalaman sa pamilya at estafa. Diretsahan siya akong magsalita pero may halong malasakit. Naupo ako sa harap ng kanyang malawak na mesa na puno ng mga libro ng batas. Inilatag ko ang lahat. Ikinuwento ko ang tungkol sa peking pagkamatay ng unang asawa ng aking dating misis, ang tungkol sa paggamit ng pangalang Maria Cruz, at ang pinakamasakit sa lahat, ang pagkakasangkot ng sarili kong anak na si Paulo sa panlulokong ito. Tahimik lang na nakinig si attorney. Paminsan-minsan ay tumatango siya, minsan ay napapailing. Nang matapos ako, huminga siya ng malalim. Tinitigan niya ako sa mata. Roberto, ang sabi niya sa akin, matibay ang mga hawak nating papel. Pero sa korte, ang mga dokumentong ito ay pwedeng baliin. Pwede nilang sabihin na hindi nila alam o kaya ay pineke lang din ng iba ang pirma nila. Kailangan natin ng isang bagay na hindi nila maitatanggi, isang bagay na magtatali sa kanila sa krimen ng walang kawala. Nagtaka ako. Ano pa ba ang kulang? Nandoon na ang lahat. Kailangan natin ng pag-amin. Dagdag ni attorney, hindi basta sabi-sabi, kailangan natin ng recorded confession. Isang pag-amin mula mismo sa bibig ni Paulo na alam niya ang ginagawa niya, na alam niyang pineke nila ang lahat para makuha ang pera.
Natahimik ako, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Si Paulo, ang anak ko, ang batang tinuruan kong magbike, ang batang binuhat ko noong nagkasakit siya. Ngayon, kailangan ko siyang linlangin para maipakulong. Gusto kong tumanggi, gusto kong sabihin na ayoko na, hayaan na lang ang pera. 415 milyong piso. Malaking halaga. Pero hindi na ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa prinsipyo, tungkol ito sa pagtatama ng mali. Kung hahayaan ko sila, patuloy silang manloloko ng ibang tao, patuloy silang mamumuhay sa kasinungalingan. Tumingin ako sa bintana ng opisina, nakikita ko ang abalang kalsada ng Makati, ang daming taong nagtatrabaho ng marangal para lang kumita ng barya. Samantalang ang mag-ina ko, ninanakaw ang pinaghirapan ng iba. Humarap ako muli kay attorney, buo na ang loob ko. Gagawin ko, masabi ko sa kanya, kakausapin ko si Paulo, paaaminin ko siya. Iniabot sa akin ni attorney ang isang maliit na voice recorder. Kasing liit lang ito ng isang lighter, madaling itago. Madaling ibulsa. Pero ang bigat nito sa kamay ko ay parang isang bundok. Ito ang sandatang gagamitin ko laban sa sarili kong dugo. Umalis ako sa opisina na may halong kaba at lungkot. Pero nandoon din ang isang uri ng kapayapaan. Alam kong ito ang tamang gawin. Masakit. Sobrang sakit. Pero kailangan kong maging ama na magtuturo ng huling leksyon sa kanyang anak. Ang leksyon ng pananagutan. Tanghali ng Martes. Nagyaya ako ng lunch meeting kay Paulo. Pinili ko ang isang tahimik na restaurant sa Bonifacio Global City. Yung medyo pribado. Yung walang masyadong makakarinig. Suot ko ang aking jacket at sa loob ng bulsa nito, nakasiksik ang maliit na recorder na ibinigay ni attorney. Nakabukas na ito bago pa man ako bumaba ng sasakyan. Dumating si Paulo na nakangiti. Suot niya ang isang mamahaling relo at designer na damit. Ang yabang ng dating niya. Ang layo na sa Paulo na kilala ko noon. Umupo siya sa harap ko at umorder ng steak. Para sa kanya isa lang itong simpleng pananghalian kasama ang tatay niya. Hindi niya alam, ito na ang huling beses na kakain siya ng malaya. Sinimulan ko ang usapan sa mga simpleng bagay. Kamusta ang negosyo, kamusta ang mami niya, pero unti-unti dinala ko ang usapan sa aming plano. Kinailangan kong magpanggap, kinailangan kong magsuot ng maskara. Ipinaramdam ko sa kanya na hanga ako sa talino nila. Na gusto kong malaman ang bawat detalye para masigurong hindi kami sumabit. Ang galing niyo talaga anak, sabi ko habang hinihiwa ang pagkain ko. Pero hindi ba delikado yung ginawa niyo sa bangkay? Paano kung may makaalam na hindi naman talaga patay si Maria Cruz? Tumawa si Paulo, yung tawang puno ng kumpiyansa, yung tawang nagyayabang. Dad, relax ka lang. Sagot niya habang ngumunguya. Planado namin ni Mami ang lahat. Yung bangkay na nakuha namin, wala namang naghahanap doon. Kami na ang nag-ayos ng death certificate. Ang galing nga eh. Sa papel, patay na si Maria Cruz. Pero sa totoo, buhay na buhay si Mami bilang si Elena. Walang makakahalata. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Narinig ko iyon ng malinaw. Malinaw na malinaw. Pero kailangan ko pa ng higit pa. Kailangan ko ng kumpirmasyon sa pera. Pero yung mga pirma, tanong ko ulit, pinipilit na maging kalmado ang boses. Paano nyo napeke yung mga pirma sa bangko? Ang higpit ng bangko ngayon. Ngumisi lalo si Paulo, uminom siya ng wine bago sumagot. Ako ang bahala doon, Dad. Ilang buwan kong pinraktis ang pirma ni Lola. Kabisado ko na ang bawat kurba. Tsaka may kakilala kami sa loob. Bayad na sila. Yung 415 million, nasa account na natin yun sa ibang bansa. Malinis. Walang trace. Galing, di ba? Galing. Yun ang tawag niya sa pagnanakaw. Yun ang tawag niya sa panluloko. Habang nagkukwento siya, parang may kung anong namamatay sa loob ko. Hindi ko na makita ang anak ko sa kanya. Ang nakikita ko na lang ay isang estranghero na lunod sa kasakiman. Isang halimaw na nilikha ng sobrang layaw at maling gabay. Sinadya kong magtanong pa tungkol sa takot niya. Kung hindi ba siya natakot nung malaman niya ang tungkol sa unang asawa ng mami niya. Umiling lang siya. Sabi niya, nung una medyo, pero nung nakita ko yung pera, nawala na yung takot ko. Dad, ang pera ang nagpapatakbo ng mundo. Kaya nating bilhin ang kahit sino. Doon ako tumigil. Nakuha ko na ang kailangan ko, ang bawat salita, ang bawat pagmamalaki, ang bawat detalye ng krimen.
Lahat ay naka-record, lahat ay ebidensya. Tinapos namin ang paranghalian, nagbayad ako. Tinitigan ko siyang mabuti habang paalis kami. Ingat ka anak, sabi ko sa kanya. Ito na yata ang pinakamalungkot na paalam na nasabi ko. Dahil alam ko sa susunod na magkikita kami, hindi na sa restaurant, kundi sa likod na ng rehas. Hinawakan ko ang recorder sa bulsa ko. Mainit ito sa palad ko. Dala ko na ang katotohanan. At ang katotohanan ito, ang wawasak sa mundo nila, ito na ang araw ng paniningil. Kasama ko ang mga sheriff ng korte at si Attorney Katrina. Sakay kami ng 2 sasakyan papunta sa bahay ni Elena sa isang eksklusibong subdivision sa Parañaque. Magandang bahay, mataas ang gate, puti ang pintura na parang sumisimbolo ng kalinisan pero sa loob ay puno ng baho ng kasinungalingan. Pinapasok kami ng katulong dahil kilala ako. Pagpasok ko sa sala, naabutan ko si Elena at ang kapatid ni Paulo na si Miguel na nagkakape. Nakataas pa ang paa ni Elena sa sofa, relax na relax. Ang mukha niya ay puno ng kolorete, pilit na tinatakpan ng edad. Pilit na tinatakpan ng tunay na pagkatao. Nagulat sila nang makita nila na hindi lang ako ang kasama. Nasa likod ko ang mga unipormadong opisyal. Roberto, anong ibig sabihin nito? Bakit may mga pulis? Sigaw ni Elena. Tumayo siya pero nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagwala. Sa halip, nagsalita ako ng mahinahon, yung boses na galing sa isang taong pagod na pero tapos na ang laban. Tapos na Elena, sabi ko. O dapat ko bang sabihing Maria Cruz? Namutla siya. Parang inalis ang lahat ng dugo sa mukha niya, ang pangalang yon. Ang pangalang akala niya ay patay na at nakalibing na sa limot. Ano bang pinagsasasabi mo? Elena ang pangalan ko. Sigaw niya pero garalgal na ang boses. Inilabas ko ang mga dokumento. Inilapag ko sa mesa ang death certificate ni Maria Cruz. Ang marriage contract niya sa una niyang asawa. At ang kopya ng freeze order mula sa korte. Alam na ng korte ang lahat. Paliwanag ko. Alam na nila na buhay ka. Alam na nila ang tungkol sa pagnanakaw niyo ni Paulo. At ang mga bank account niyo, yung mga account kung saan niyo tinago ang 415 million pesos, frozen na lahat. Wala na kayong access, wala na kayong pera. Tumingin si Elena kay Miguel, tapos kay Paulo na kararating lang galing sa kwarto. Gulat na gulat si Paulo. Dad, anong nangyayari? Tanong ni Paulo. Humarap ako sa anak ko, inilabas ko ang recorder, pinindot ko ang play. Umalingaw-ngaw sa buong sala ang boses ni Paulo. Ang boses niya habang nagyayabang sa restaurant. Sa papel, patay na si Maria Cruz, pero sa totoo, buhay na buhay si Mommy. Yung 415 million, nasa account na natin? Nanlaki ang mga mata ni Paulo. Tumingin siya sa akin ng may halong pagtataksil. Parang sinasabi ng mga mata niya na, paano mo nagawa ito sa akin? Ikaw ang gumawa nito sa sarili mo, Paulo. Sagot ko sa tingin niya. Napaupo si Elena sa sofa. Tulala. Ang mundo na binuo niya sa loob ng 20 taon, ang yaman, ang impluensya, ang peking pangalan, lahat ay gumuho sa isang iglap. Parang bahay na gawa sa baraha na hinipan ng hangin, wala nang natira, wala nang maskara, ang tanging naiwan ay ang katotohanan na isa siyang kriminal. Binasa ng sheriff ang warrant of arrest. Narinig ko ang tunog ng posas. Click, click. Ang tunog ng hustisya. Habang dinadala sila palabas ng bahay, hindi ko naramdaman ang saya. Lungkot ang naramdaman ko. Sayang. Sayang ang pamilyang ito. Sayang ang mga taon. Pero kailangan itong mangyari dahil sa huli walang lihim na hindi nabubunyag. Mabilis na umusad ang gulong ng hustisya dahil sa bigat ng ebidensya at sa na-record na pag-amin, hindi na nakapalag ang kampo ni na Elena. Ang dating mayayabang na abogado nila ay tahimik na lang sa loob ng korte. Pero ang pinakamasakit na parte ay hindi ang paglilitis, kundi ang makita kung paano naglaglagan ang mag-ina. Si Paulo, sa takot na mabulok sa kulungan ng matagal, ay nakipagkasundo sa prosecution. Tinanggap niya ang plea deal. Kapalit ng mas maikling sentensya, tumestigo siya laban sa sarili niyang ina. Nandoon ako sa loob ng korte noong tumestigo siya. Nakayuko si Paulo. Hindi siya makatingin kay Elena. Sa microphone, inamin niya ang lahat. Sinabi niyang si Elena ang utak ng lahat.
na si Elena ang nag-utos sa kanya na pikein ang mga pirma, na si Elena ang nagturo sa kanya kung paano magnakaw. Nakita ko si Elena sa kabilang panig, umiiyak siya. Hindi dahil sa pagsisisi kundi dahil sa galit. Galit na nilaglag siya ng paborito niyang anak. Ang anak na pinalaki niya sa layaw, ngayon ay siya ring nagdiin sa kanya pababa. Napakasaklap. Ang kasamaan na itinuro niya ngayon ay bumalik para kainin siya. Hinatulan ng korte si Paulo ng 5 taong pagkakakulong. Mas magaan kumpara sa inaasahan, pero sapat na para magtanda siya. Sapat na panahon para pag-isipan niya ang kanyang mga nagawa. Si Elena naman, dahil siya ang mastermind at dahil sa dami ng kaso, fraud, forgery, bigamy at estafa, ay hinatulan ng 15 taon sa kulungan. Walang parol, walang tawad. At ang pinakamahalaga sa lahat, iniutos ng korte ang restitution. Kailangan nilang ibalik ang bawat sentimo ng 400 at 15 milyong piso na ninakaw nila. Ang mga ari-arian nila, ang bahay sa Parañaque, ang mga sasakyan, lahat ay kukumpiskahin at ibebenta para mabayaran ang utang nila. Nang ibaba ng huwes ang maso, naramdaman ko ang paggaan ng balikat ko. Tapos na. Lumabas ako ng korte. Maliwanag ang sikat ng araw. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay amoy kalayaan. Kalayaan mula sa mga kasinungalingan. Kalayaan mula sa bigat ng nakaraan. Masakit na makita ang pamilya ko na nasira. Masakit na makita ang anak ko na nakaposas. Pero alam ko ito ang tanging paraan para maisalba ko ang kung anong natitira sa kanyang pagkatao. Sa loob ng kulungan, sana ay matutunan niya ang halaga ng katapatan. Naglakad ako palayo. Hindi ko dala ang milyon-milyong piso. Ang dala ko lang ay ang aking dignidad, ang aking dangal. At sa gabing ito, sa wakas, makakatulog na ako ng mahimbing. Dahil napatunayan ko na ang hustisya, kahit matagal at kahit masakit, ay laging dumarating para sa mga taong lumalaban para sa katotohanan. 1 taon na ang lumipas. 1 taon mula nang gumuho ang mundo ko at muli itong nabuo, piraso bawat piraso. Ngayon ang mundo ko ay hindi na ang malaki at malungkot na bahay sa Ayala, Alabang o ang magulong korte ng Maynila. Ang mundo ko ngayon ay isang maliit na bahay dito sa Tagaytay kung saan ang bawat umaga ay sinasalubong ako ng sariwang hangin at ng tanawin ng bulkang Taal sa malayo. Ang mundo ko ngayon ay ang aking maliit na woodworking shop, isang garahe na ginawa kong isang lugar ng paglikha. Dito ang tanging ingay na maririnig ay ang tunog ng lagari, ang kiskis ng liha sa kahoy, at ang mahinang tugtog ng lumang radyo. Amoy ng barnis at ng bagong hiwang kahoy, iyon ang pabango ng aking bagong buhay. Isang buhay na simple. Isang buhay na totoo, isang buhay na sa wakas ay akin. Ang aking araw-araw ay mayroon ng isang payapang ritmo. Gigising ako bago pa man sumikat ang araw, magtitimpla ng mainit na kape at uupo sa aking maliit na beranda, pinapanood ang unti-unting pagliwanag ng kalangitan. Pagkatapos, maglalakad ako papunta sa isang maliit na karinderya sa kanto, kung saan nakikipagkwentuhan ako sa ibang mga retiradong tulad ko. Mga simpleng kwentuhan tungkol sa buhay, sa panahon, sa presyo ng bilihin. Walang drama, walang kasinungalingan. Pagbalik sa bahay, maghapon akong nasa aking shop, gumagawa ng mga silya, mesa, at kung ano-anong muebles na ino-order sa akin. Hindi ko ito ginagawa para sa pera. Ginagawa ko ito dahil sa bawat piraso ng kahoy na aking hinuhubog, nararamdaman kong hinuhubog ko rin muli ang aking sarili. Bawat piraso na aking nabubuo ay isang patunay na kaya kong lumikha ng isang bagay na maganda at matibay mula sa mga bagay na minsan ay magaspang at walang anyo, tulad ng buhay ko. Isang Martes ng hapon, habang abala ako sa pagpapakinis ng isang custom-made na bookshelf, tumunog ang aking telepono. Isang tunog na halos hindi ko na naririnig sa aking munting mundo. Pinunasan ko ang aking mga kamay sa isang basahan at kinuha ito. Isang hindi rehistradong numero. Sandali akong nag-atubili pero sinagot ko rin. Hello? Sabi ko. Sa kabilang linya, isang boses ang nagsalita. Isang boses na pamilyar, ngunit may ibang tono na ngayon. Dad? Tumigil ang aking paghinga. Si Paulo. Paulo, sabi ko, ang boses ko ay kalmado.
Mas kalmado kaysa sa inaasahan ko, narinig ko siyang huminga ng malalim. Nakalaya na po ako noong nakaraang linggo, sabi niya. Good behavior. 2.5 taon lang sa halip na 5, tumango ako kahit hindi niya ako nakikita. Alam ko, sabi ko, sinabi sa akin ni Atikur de Leon. Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan. Isang katahimikan na puno ng mga salitang hindi masabi. Pagkatapos ay nagsalita siyang muli. Nagtatrabaho po ako ngayon sa isang maliit na carpentry company dito sa Cebu. Alam po nila ang record ko. Pero tinanggap pa rin nila ako. Ang boses niya ay mas matatag na ngayon, hindi na tulad ng basag na boses ng batang umiiyak na huli kong nakausap. Meron ng bahid ng pagpapakumbaba at ng dignidad. May girlfriend na po ako, dagdag niya, at sa unang pagkakataon, narinig ko ang isang pahiwatig ng saya sa kanyang boses. Isang teacher, ang pangalan niya po ay Rachel. Mabuti po siyang babae, Dad. Mabutik yan, sabi ko, at sa pagkakataong iyon, naramdaman kong sinsero ang mga salitang iyon. Muli, isang sandaling katahimikan, at pagkatapos, ang mga salitang nagpabago sa takbo ng aming hinaharap. Gusto ko po sana siyang makilala ninyo balang araw, sabi niya. Ang boses niya ay halos isang pabulong na. Kung handa na po kayo. Hindi siya humihingi, hindi siya nagmamakaawa, nagbibigay siya ng respeto. Tumingin ako sa labas ng bintana ng aking shop sa mga bundok sa malayo. Ang mga sugat sa aking puso ay hindi pa ganap na naghihilom, pero hindi na rin sila sariwa. Siguro balang araw, sabi ko. Hindi pa yon pagpapatawad. Hindi pa. Pero isa iyong pinto na iniwan kong bahagyang nakabukas. At sa ngayon sapat na iyon, ang pagbawi sa pera ay tumagal ng halos 8 buwan, ang 415 milyong piso. Sa tulong ni Atikur de Leon, inilagay ko ito sa tama. Ang malaking bahagi ay inilagay ko sa mga conservative investment na nagbibigay sa akin ng sapat na passive income para mabuhay ng komportable ng hindi na kailangang magtrabaho. Nag-iwan ako ng malaking halaga para sa aking savings. At ang isang malaking bahagi ay ibinigay ko. Ipinamigay ko sa mga organisasyon na tumutulong sa mga biktima ng financial abuse at elder fraud. Isang paraan para bigyan ng kahulugan ang sakit na aking pinagdaanan. Isang paraan para masigurong may matutulungan ang perang minsan ay ginamit para manakit. Si Miguel Reyes, ang lalaking minsan ay kinamuhian ko, ay nakakausap ko pa rin. Nagkikita kami para magkape, minsan sa isang buwan. Hindi na namin pinag-uusapan si Elena. Pinag-uusapan namin ang tungkol sa pangingisda, sa basketball, sa mga simpleng bagay sa buhay. 2 lalaki na pinag-ugnay ng isang malaking kasinungalingan na ngayon ay naghahanap ng kapayapaan sa mga simpleng katotohanan. Paminsan-minsan may dumarating na sulat sa aking P.O. Box. Galing sa Correctional Institute for Women. Ang sulat kamay ni Elena sa sobre. Hindi ko ito binubuksan. Itinatapon ko ito diretso sa basurahan. Walang anumang salita na manggagaling sa kanya na kailangan ko pang marinig. Ang aking kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa kanyang mga paliwanag. Minsan, tinatanong ako ng mga nakakaalam ng aking kwento. Sulit ba? Sulit ba na sinira mo ang iyong pamilya? Na ipinakulong mo ang sarili mong anak? Na kinuha mo ang lahat mula sa babaeng minahal mo sa loob ng 43 taon? At palagi, isa lang ang sagot ko. Hindi ko sinira ang pamilya ko. Sila ang gumawa noon. Humihinto akong hinahayaan silang namnamin ang mga salitang yon. Tumanggi lang akong hayaan silang sirain din ako. Ako ay 68 taong gulang na ngayon. Nawalan ako ng 4 na dekada sa isang kasinungalingan. Pero kapalit nito, mayroon akong isang bagay na hindi ko kailanman tunay na pag-aari noon. Katotohanan. Ang sarili kong katotohanan. Isang buhay na binuo sa katapatan, hindi sa panlilinlang at dignidad. Palaging may dignidad dahil hindi pa huli ang lahat para ipaglaban ang nararapat sa iyo. Hindi pa huli para piliin ang iyong sarili. At hindi pa huli para magsimulang muli. Ang iba ay tinatawag itong paghihiganti, para sa akin ito ay hustisya.
Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong ito ay isa lang bagay, kalayaan. At ang kalayaan ay mas mahalaga kaysa sa anumang halaga ng pera. Ang kwentong ito ay ang aking resibo. Ang resibo na nagpapatunay na sa huli, ang karma ay palaging maniningil. At ang Diyos ay hindi natutulog, pagpalain kayo ng Diyos.